Kung may i-recommend ako na halaman na pampaswerte sa loob ng bahay, at saka paano nga ba ito itanim ang ating mga lucky bamboo sa loob ng ating bahay gamit ang tubig o water propagation. So ito po yung ating lucky bamboo, napakaswerte po. So for today's video ay i-share ko sa inyo ang care tips at swerte nitong ating mga lucky bamboo, paano siya itanim, paano siya alagaan dito sa water propagation o sa tubig. Kaya naman kung interested ka, just keep on watching. Hello everyone, hello mga ka-jungle, welcome again to my YouTube channel and my Facebook page and also here in TikTok. For today's video ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba naging swerte ang ating mga lucky bamboo na halaman. So, hindi siya ma-focus. So, yan mga ka-jungle. Ito po ang ating lucky bamboo. Ifo-focus ko po sa inyo. So, ganito po kaganda ang ating mga lucky bamboo na nakatanim dito sa tubig. Actually, mga ka-jungle, paano nga ba siya naging swerte? According to Feng Shui, sa kanilang pamahiin o sa mga kanilang mga paniniwala, ito po yung ating mga lucky bamboo ay swerte daw kapag nakatanim sa tubig. Dahil nga, nandyan na yung 4 na elements which is the water, the fire, the wood elements, and the earth elements na nagbibigay ng swerte at kapayapaan dito sa ating bahay. Kaya naman, ganito po kaswerte ang ating mga lucky bamboo. Lalo na yung mga ganitong mga variegated o mga ganitong magagandang kulay ng ating mga lucky bamboo plant. So, yung kanyang scientific name nito is Variegatum sanderiana dracena. Yan. Napakaganda po ng halaman na ito. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung saan nga ba maganda ipwesto ang ating mga lucky bamboo mga ka-jungle. Ating mga lucky bamboo, maganda siya ipwesto dito sa table. For example, dito sa loob ng bahay, tapos may table kayo. Kasi yung mga lucky bamboo naman, depende naman sa inyo pagpatubo dito, hindi naman siya lumalaki ng malaki. So maganda po siya kung nasa center of table para maging centerpiece po siya sa loob ng bahay. And then pwede din po siya sa ating mga sala, sa ating kusina. Basta importante hindi siya mainom ng bata or hindi po siya magalaw. Kasi baka, baka yung tubig na nilagay mo, hindi mineral, tapos mainom ng bata. So, be careful and be mindful na lang. So, basta nakalagay lang siya sa magandang pwesto, which is naaarawan, may bright light, at saka may grow light. Yan yung pinaka-importante sa lahat. So, napakaswerte talaga ng ating mga lucky bamboo. Kaya naman talaga, tinawag siya na lucky bamboo. Sa sala po ito, ay nagbibigay po siya ng kasiyahan sa sala. Kaya naman napaka-importante din kapag meron tayong mga lucky bamboo sa loob ng ating sala. And then kapag nasa kusina naman, maganda din po ito ating mga lucky bamboo dahil nagbibigay din po siya ng prosperity sa loob ng ating mga sala and wealth sa ating sala. And then sa ating kusina, yan yung dapat yung malaman kung bakit maswerte siya sa kada pwesto ng ating tahanan. And then, pinakamaswerte kung saan siya ilalagay ay doon po sa ating mga front door. Kung meron kayong table sa inyong front door, maganda po siya ipwesto, no? Yan. Kasi nagbibigay po siya ng welcome, prosperity, and wealth. So, yan po yung ating mga lucky bamboo. Tungo naman tayo sa pag-aalaga dito sa ating mga lucky bamboo. When it comes to water propagation and the direct to soil propagation. So, tungo muna tayo sa water propagation o pag-aalaga dito sa tubig. Kung ang inyong mga lucky bamboo, mga ka-jungle, ay nakatanim sa tubig, importante dyan ay hindi na kayo magdidilig. Yan yung pinaka parang hindi na kayo ma-hassle pa sa pagdidilig ng inyong mga lucky bamboo. Pero yung mga lucky bamboo naman, kahit nasa soil siya, hindi siya palagi dapat didiligan para hindi siya ma-overwater. So, ang pinaka-importante kapag nakatanim sa water propagation o nakatanim sa tubig, ay papalitan mo yung tubig na nandito sa kanya. Yan yung importante. Number 1, kasi nagkakakos siya, is nabubulok yung kanyang mga stem kapag hindi niyo papalitan ng fresh water. Di ba syempre pag nasa mga ilog, magaganda yung mga
puno, magaganda yung mga halaman sa ilog dahil nga fresh water ang dumadaloy sa kanila. Hindi nabubulok yung kanilang mga ugat, hindi nabubulok yung kanilang mga stem. Pero kapag ito naman yung maistak lang siya, tendency ay nabubulok yung kanyang mga ugat. Yan yung tips ko kapag nakatanim sa tubig. And number 2, kapag hindi mo siya palitan na ng tubig ay syempre dadapuan siya ng mga kitikiti or mga ano pa ba, yung mga insekto. Yan. Marami yung insekto na dadapo. Syempre, malas din po yun, yung mga insekto sa ating dahanan. So, kailangan nyo talaga napalitan siya ng fresh water. Ang pangalawa naman na tip ko sa inyo kung paano siya alagaan is yung paglalagay ng tubig na tap water. Ang ibig sabihin ng tap water, galing sa balloon, galing sa bomba, galing sa, ano pa ba yun? Yung hindi chlorinated water. Hindi galing sa chlorine. Pero ito yung parang question no? What if, Mark of the Jungle, wala tayong tap water? Kasi nandito kami sa city. Yung meron lang kami is chlorinated from the hose or from the gripo. So, yung gagawin nyo lang yan, mga ka-jungle, is maglalagay lang kayo sa timba. Like, for example, this one. Ilalagay nyo yan. As itatap water nyo lang. And then, hindi nyo yung gagalawin hanggang umaga. Dahil pagkabukas, baka mag-evaporate. Mag-evaporate yung kanyang chlorine. So, kapag mag-evaporate, pwede mo na siyang gamitin as a tap water sa inyong mga Lucky Bamboo. So, tungo naman tayo mga ka-jungle sa sunlight requirements when it comes to water propagation o kung nakatanim sa tubig. So, sunlight requirements, hindi naman required ang full sun sa ating mga Lucky Bamboo dahil nabubuhay naman talaga sila sa low light environment. Ang ibig sabihin, pwedeng-pwede sila sa loob ng bahay. Yun lamang po, syempre, yung mga plants, yung mga halaman, kailangan din ng sunlight. So, kung nasa loob ng bahay, kung meron kayong mga fluorescent, meron kayong ilaw, itutok nyo lang or parang mas malapit doon para mas mabuhay sila. Tapos, kung nahihirapan kayo, pwede nyong ipwesto ito sa malapit sa bintana. Swerte naman din po yun. And then, malapit sa pintuan para makasagap pa din sila ng sunlight o araw. So, importante yan, lalo na yung mga variegated na mga Lucky Bamboo kasi swerte yun. Tsaka gusto nila yung bright light para mag-submerge at yung kanilang mga magbigay ng magandang dahon yung ating mga Lucky Bamboo. So, yun yung parang secret din sa pag-aalaga dito, yung sunlight na ibibigay natin dito sa ating mga Lucky Bamboo. Comes to fertilizer naman, wala naman ako ditong ma-share sa inyo na about fertilizer dito sa tubig na to. Kasi nga, hindi naman talaga ako naglalagay ng fertilizer kapag nasa water propagation. Importante lang na kung hindi kayo maglalagay ng fertilizer, tubig ulan o tap water ang ilalagay nyo na tubig. Tungo naman tayo mga ka-jungle sa direct to soil propagation. Kung direct to soil propagation, sige, pag-usapan naman natin yan since nandito naman na tayo. Kapag nakatanim siya sa lupa, pinaka-importante kapag nakatanim sa lupa ay hindi mo siya palaging didiligan. Like twice a week lang, depende yan. Kahit nga once a week lang, basta hindi dapat basa palagi ang soil. Kasi pag basa ang soil, tendency na nabubulok yung ugat at namamatay yung ating mga Sanderiana o mga Lucky Bamboo. Ang mga Lucky Bamboo kasi, prone sila sa mga bulok na ugat, bulok na mga stem. Kapag mabulok yan, tendency hindi gaganda yung kanilang tubo. Kahit lang naman sila saan tumutubo, pwedeng-pwede. Kaya naman, kahit sa ulan lang, nabubuhay ang mga Lucky Bamboo natin. Don't overwater your Lucky Bamboo, mga ka-jungle, if you have this plant dahil, nako, ikakamatay nila yan. When it comes to sunlight naman, kung nakatanim sila sa lupa, nako, napaka-importante yung sunlight dahil yan yung pinaka-gustong-gusto nila. Bright light, indirect sunlight,
i-presto mo sila doon. Kung naman tayo kung paano siya itanim. Sige, ituturuan ko kayo kung paano itanim itong ating mga lucky bamboo sa tubig. So for example, if you have a lucky bamboo, kuha lang kayo ng tubig at saka pebbles or mga bato. Ilagay nyo lang po yung bato na yan. And then after that, ilagay nyo po yung lucky bamboo na halaman. Ayan, di po siya ma-focus. Ayan. Lagay nyo lamang po yan. Tapos lagyan po ng pebbles. O mga bato. Ganyan lamang po ang pagtatanim sa tubig. Then, lagyan ko ng tubig. Huwag niyo pong pupunuin masyado. Dahil pag pinuno po yan, baka mabulok. Yan. Ganyan lamang po ang pagtatanim dito sa tubig. Napakasimple lang. Yan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in today's video of lucky plants of our lucky bamboo. Tomorrow naman, i-share ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga golden pothos o mga money plant. Thank you so much for watching and I will see you next episode because more plant, less stress.